Hi guys! Today is March 24 and kailangan ko nang mag-impake ng mga luggages ko kasi uuwi na naman ako ng Pilipinas na March 27 and hanggang ngayon wala pa ring idea yung family ko na isi-surprise ko ulit sila. Kagaya ng mga unang surprise ko sa kanila, kailangan kalmado lang kapag nag-video call at kailangan din masyadong maingat tayo sa mga sasabihin natin. This is it! The long wait is finally over. Uuwi na tayo, ilang oras na lang at makakasama ko na naman ulit ang family ko. At syempre, sa ganitong mga surprise, kailangan meron tayong mga kasabwat dyan. Ako na muna si Papa para kako-imit niya ako sa Manila kasi meron pa akong mga pasalubong para sa kanya. Syempre, mahigpit ko siyang pinagbilinan na huwag siyang magpo-post and wala siyang pagsasabihan na pauwi na ako. Kasabwat ko rin pala dito yung ate ko dito sa Singapore. So ayun guys, to the rescue naman si ate kasi sinabi ko sa kanya na nag-excess ko yung luggages ko ng 7 kg. Ayos niya nga yung mga gamit ko. Naku, walang tigil naman sa kakasermon. Ako sa Pilipinas, feeling ko nasa Pinas na ako. Sinesermonan ni Mama. Ha, charot lang. A few moments later. Eternity later. Ayan, finally, after 10 years, malapit na matapos yung pag-i-impake namin. Dito pa talaga kami sa airport nagkalat. Taon-taon ako umuwi ng Pilipinas para magbakasyon pero iba talaga yung excitement na nararamdaman ko sa tuwing uuwi ako. Sobrang saya sa pakiramdam. Siguro lahat ng OFW ganun yung pakiramdam. Yung kahit hindi masyadong madami yung perang dala mo pero iba pa rin talaga yung saya na makakasama mo yung family mo kahit kaunti lang yung perang nabaon mo. Alam ko maraming OFW na makaka-relate sa akin dito. Masaya tayo kahit kaunti lang yung pera natin basta makasama lang natin at mayakap yung mga mahal natin sa buhay. Pagod na pagod ka na nga sa biyahe tapos mapagtitripan ka lang ng kapatid mo. Buti na lang ang sarap ng tulog ko niyan at hindi ko na natikman yung asim ng suka.
nga pala guys ay nagkataon na mahal na araw. Walang mga malls na bukas kaya pumunta na lang kami ng Kawa-Kawa Hill sa may Daraga Albay para doon kami magnilay-nilay at mag-family bonding na din. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang mga baby pa sila, tapos ngayon eto, mga mas malaki pa sa akin, mga dalaga na, kaya kung pwede lang sana, sa mga ganitong bakasyon, sinusulit ko talaga yung oras na makasama ko sila sa ganitong mga paraan. So ayun guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, gumagawa nga pala ako ng mga costumes para sa mga models ko doon sa Singapore. Sayang din naman kasi ng kita kung tatanggihan ko to. Kapag may free time ako, inuunti-unti ko tong gawin para hindi sayang sa oras. Feeling ko talaga sa bakasyon kong to, marami akong nagawa. Nagawa ko yung 3 costume ng model ko. At nakapag-alaga din ako ng pamangkin ko na iyakin. At nandyan din yung pag-aalaga ko sa aso ko. Nag-spend din ako ng oras sa aso ko kasi sobrang na-miss ko din talaga to. Nakapag-beach nga rin pala kami kasama yung pamilya ko and mga kaibigan namin. Masasabi ko naman na nag-enjoy lahat ng kabataan na nakasama namin kasi puno ng tawanan at marami din pagkain. Ito yung sobrang nakakamiss talaga kapag bumalik ka na ng abroad. Yung tawanan, kulitan, at yung masasarap na pagkain at syempre yung kasama mo sila habang kumakain ka ng masasarap na pagkain na yun. Ang saya kaya na makita silang masaya. Yung kahit mga pagod at kulang sa tulog, tingnan mo naman yung mga ngiti. Tingnan nyo naman yung aso ko, talagang sobrang pagod siya, parang tinalo pa kami. Pagsak talaga. Ang bilis ng 2 weeks, pabalik na naman ako ng Singapore. Bakit kaya ganun? Kahit ilang beses na ako umalis ng Pilipinas, hindi pa rin ako sanay. Ang bigat-bigat pa rin sa dibdib at sobrang iyak ko pa rin sa tuwing aalis ako. Sige na, bye-bye. Sige na. Ingat ka mo.